Sa loob ng opisina ng abogado, habang ipinapaliwanag niya ang mga dokumento, unti-unti kong naintindihan. Si Arman, lihim na inilipat ang lahat ng aming ari-arian sa pangalan ng iba. Ang bahay, ang mga share sa kumpanya, lahat. Niyakap ako ng lamig, isang pakiramdam na higit pa sa galit. Paano niya nagawa ang ganito sa akin, sa pamilya namin? Ngunit sa bawat salita ng abogado, lalong lumakas ang loob ko. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako po si Alia Medina. 35 taong gulang. Kung narinig ninyo na ang aking kwento, marahil ay alam ninyo kung gaano ako kauhaw sa pagmamahal. Lumaki akong ulila, kaya't ang pangarap kong magkaroon ng isang buong pamilya ang siyang naging gabay ko sa buhay. Naalala ko pa, ang pag-aasawa ko kay Arman Reyes ay tila isang bagong pag-asa, isang pangako ng init at pagtanggap na matagal kong hinahanap. Pero ang bawat pangarap, minsan, ay mayroong nakatagong katotohanan na kahirap tanggapin. Ito ang aking kwento, mga kababayan, isang kwento ng pag-asa, pagkabigo, at pagbangon na hindi ko inakala. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay tila nanuot na sa bawat himaymay ng aking balat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, hinahanap ang liwanag na nagpapaalala sa akin ng buhay. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakahiga sa malamig na kama pagkatapos ng operasyon. Ang sakit sa aking kaliwang tagiliran ay parang may mainit na bakal na idinidiin doon, bawat paghinga ay parang isang saksak. Inasahan kong makita ang nag-aalalang mukha ni Arman o isang malaking pompon ng mga bulaklak sa isang marangyang silid, tulad ng ipinangako niya. Sinabi niya, ilalagay nila ako sa isang room, katabi ng ina niya. Pero ang bumungad sa akin ay isang pangkaraniwang ward, isang silid na may kahati. Ang mga pader ay naninilaw na kulay krema, may mga mansa ng halumigmig sa kisam. Sa tabi ko, 2 pang pasyente ang nakahiga, pinaghiwalay ng mga kupas na kortina. Ang ubo ng isang pasyente sa kabilang kama ay tunog na kaawa-awa. Bakit ako nandito? Litong-litong naisip ko. Nasaan si Arman? Nasaan ang ina niya? Sinubukan kong pindutin ang call button para sa nurse, ngunit walang lakas ang aking mga kamay. Kinapa ko ang aking kaliwang tiyan, natatakpan ng makapal na benda. Wala na ang aking bato. Nagampanan ko na ang aking bahagi. Ang pag-asang makapasok sa pamilya Reyes, makamit ang pagmamahal na matagal kong hinahangad, ay parang isang mainit na panalangin sa aking puso. Ngunit ang eksenang bumungad sa akin ay malayong-malayo sa aking inaasahan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito nurse, kundi isang grupo ng mga tao na nagpatibok ng mabilis sa aking puso, bago ito tuluyang huminto. Unang pumasok si Arman. Plansadong-plansado ang suot niyang suit at perpektong nakaayos ang buhok. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng pag-aalala, walang bakas ng pagmamahal. Sa likod niya, isang nurse ang nagtutulak ng wheelchair. Nakaupo roon si Senora Elena. Maputla pa rin ang mukha ng matanda, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakakatakot na talas. At sa tabi ni Arman, may isa pang babae. Matangkad at napakaganda, suot ang isang kapansin-pansing damit na kulay alak. Ang kamay nito ay magiliw na nakakapit sa braso ni Arman. Arman, paos kong boses, masakit ang aking lalamunan. Senora Elena, bakit ako nasa pampublikong ward? Naging maayos ba ang operasyon? Hindi sumagot si Arman. Lumapit siya sa aking kama at inihagis ang isang makapal na kayumangging sobre sa aking dibdib na namimilipit pa rin sa sakit. Ang operasyon? Nagampanan mo na ang silbi mo. Malamig na sagot ni Arman. Wala na ang malambing na tono o mga palayaw. Ang kanyang boses ay sinlamig ng yelo. Nanginig akong tiningnan ang sobre. Ano to? Mga papeles ng diborsyo, kaswal na sabi ni Arman. Napirmahan ko na.
Ikaw na lang ang kailangan pumirma at ang abogado ko na ang bahala sa iba pa. Gumuho ang aking mundo sa isang iglap. Ang tunog ng monitor sa tabi ko ay parang sirena ng alarma. Diborsyo. Pero bakit? Kakabigay ko lang ng bato ko sa nanay mo. Sabi mo pamilya tayo. Nangako ka, pamilya. Humalakhak si Senora Elena. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit puno ng lason. Gumising ka sa katotohanan, bata. Kailan may hindi ka namin naging kauri? Isa ka lang ulila na nagkataong kapareho ko ng blood type. Yun lang ang silbi mo. Ngumiti ang matanda, ang pinakakasuklam-suklam ng ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Salamat sa bato. Pero ngayong wala na iyan sa katawan mo, wala ka ng silbi sa amin. Ang pinaglumaang gamit ay hindi nararapat sa isang magarang estante. Bumuhos ang aking luha. Binabasa ang matigas na unan. Ang sakit ng aking tahi ay baliwala kumpara sa pagdurusa na pumipilas sa aking dibdib. Tumingin ako kay Arman, naghahanap ng anumang bakas ng lalaking nag-alok sa akin ng kasal. Arman, sabihin mong kasinungalingan to, humikbi ako. Mahal mo ako, di ba? Ang babaeng nakapulang damit sa tabi ni Arman ay mahinang tumawa. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, ipinapakita ang isang napakalaking diamanting singsing sa kanyang palasingan. Hello, Alia. Naaalala mo pa ba ako? Tanong ng babae. Pinandilatan ko siya sa gitna ng aking mga luha, si Bea Gonzales. Si Bea, ang dating kasintahan ni Arman noong kolehiyo. Naghiwalay sila noon para ituloy ni Bea ang karera bilang modelo sa ibang bansa. Hindi ka kailanman minahal ni Arman, kawawa ka naman, sabi ni Bea, hinahaplos ang balikat ni Arman. Kinasal lang siya sa'yo dahil kailangan namin ng isang malusog na reserbang piyesa para sa nanay niya habang abala ako sa Paris. 1 taon na naming pinlano to, mula noong ma-diagnose si Senora Elena. Sa sandaling pumayag kang mag-donate, tapos na ang papel mo. Ngayon, nakabalik na ako at opisyal na kaming magpapakasal. Tumango si Arman ng walang bahid ng pagsisisi. Buntis si Bea sa anak ko, Alia. Isang lalaki, ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Reyes. Kailangan naming ayusin ang lahat kaya pirmahan mo na iyang mga papeles at maglaho ka na sa buhay namin. Mga halimaw kayo, pasotsot kong sabi. Ang galit na maihalong desperasyon ay kumukulo sa aking kalooban. Tatawag ako ng pulis? Ay dedemanda ko kayo. Sa anong kaso, pang-uyam ni Arman? Pumirma ka sa mga papeles ng voluntaryong donasyon ng walang pilitan. Sa legal na paraan, malinis kami. At tungkol naman sa diborsyo, bibigyan ka namin ng 10,000 piso bilang danos, sapat na para makarenta ka ng isang maliit na kwarto habang nagpapagaling. 10,000 piso, hysterical kong sigaw, binaliwala ang sakit na humihiwa sa aking tiyan. 10,000 piso kapalit ng pagkuhad sa isang bahagi ng aking katawan at pagtapon sa akin na parang basura. Kunin mo o iwanan mo, singhal ni Senora Elena. Tara na, Arman, Bea. Ang kwartong ito ay amoy kahirapan. Ayokong makontamina ang bago kong bato. Tumalikod sila para umalis. Iniwan nila akong durog na durog. Pakiramdam ko ay kasama nilang umalis ang aking kaluluwa. Ginamit, inoperahan at inabando na sa loob ng wala pang 4 na oras. Ang init na hinahangad ko ay napalitan ng lamig, ang pag-asa ay naging abo. Nagulantang ang aking mundo. Nakita kong papaalis na sina Arman, Senora Elena at Bea, iniwan akong nag-iisa sa sakit at kapaitan. Ang aking luha ay patuloy na umaagos, bumabasa sa unan. Parang kinakain ng kadiliman ang bawat pag-asa sa aking puso. Ngunit bago pa sila tuluyang makalabas sa pinto, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang tinig na matatag at puno ng otoridad na nagpabalik sa kanila sa kanilang kinatatayuan. Direktor, gusto niyo na bang hawakan ni Arman ang doorknob para lumabas? Narinig ko ang mahinang salita ng isang nurse sa likuran.
Biglang bumukas ng malakas ang pinto mula sa labas. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na may mahabang puting coat. Ang kanyang presensya ay nagparamdam na mas sumikip pa ang maliit na silid. Sa likod niya, 2 nurse at isang assistant ang sumunod na may tensyon sa kanilang mga mukha. Siya si Dr. Mateo Alcantara, ang hepe ng transplant surgery ng ospital. Ang lalaking nagsagawa ng aking operasyon kahapon. Ang kanyang mukha, na karaniwang walang ekspresyon, ay ngayon ay seryoso at malamig. Nakatingin siya ng diretso kina Arman at Senora Elena. Sino ang nagbayad ng pahintulot para ang isang pasyenteng kapa-opera pa lang ay isailalim sa ganitong uri ng emosyonal na stress? Ang boses ni Dr. Alcantara ay mahina, ngunit umalinggaw sa katahimikan ng silid. Tiningnan niya ang pabago-bagong tibok ng puso ko sa monitor. Naramdaman kong lalong bumilis ang aking pulso sa takot at pagkalito. Sinubukan ni Arman na manatiling mayabang. Doktor, tapos na kami rito. Nag-uusap lang kami tungkol sa isang pampamilyang bagay. Bukod pa riyan, kailangan na ring magpahinga ng nanay ko. Bakit hindi niyo na lang asikasuhin si Senora Elena sa SA suite? Inalis ni Dr. Alcantara ang kanyang tingin mula sa monitor patungo sa mukha ni Arman at pagkatapos ay kay Senora Elena sa wheelchair. Ang kanyang tingin ay mahirap basahin, isang halo ng awa at pandidi. Eksakto. Yan ang pinunta ko rito, Ginoong Reyes, sabi ni Dr. Alcantara. Nilampasan niya si Arman at tumayo sa tabi ng aking kama, na para bang gumagawa ng isang proteksyon na harang sa pagitan namin. Nangangamba ako na mayroong isang malaking hindi pagkakaunawaan na sa inyong pagmamadaling magdiwang ay hindi nyo pa natatanto. Anong ibig mong sabihin? Biglang sabat ni Bea na tila nawawalan ng pasensya. Hindi ba't magaling na si Senora Elena? Naging matagumpay ang operasyon. Inayos ni Dr. Alcantara ang kanyang salamin at tiningnan ng diretso si Senora Elena. Ang pagkuha ng bato mula kay Ginang Medina ay naging matagumpay, mahinahong sabi ni Dr. Alcantara. Subalit, ang pagsalin nito sa inyong katawan, Senora Elena, ay kinansela. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Senora Elena. Ano? Anong ibig mong sabihin kinansela? Mas maganda na nga ang pakiramdam ko. May tahi na nga ako sa tagiliran. Iyon po ay ang paunang hiwa lamang, Ginang, paliwanag ni Dr. Alcantara sa isang malupit na klinikal na tono. Ginawa namin ang hiwa ngunit hindi namin isinalin ang bagong bato. Bago mismo magsimula ang transplant, dumating ang pinal na resulta ng mga pagsusuri sa dugo mula sa Central Laboratory. May nakita ang isang napakaaktibong impeksyon sa inyong dugo, at ang inyong mga antibody ay biglang nagpakita ng reaksyon ng pagtanggi sa tissue ng donor. Kung ipinilit naming isalin ang bato ni Ginang Medina, tatanggihan lang ito ng inyong katawan sa loob ng ilang oras at mamamatay kayo sa operating table dahil sa matinding allergy. Namutla ang mukha ni Arman. Teka, ibig sabihin, hindi natanggap ng nanay ko ang bato. Tama, matatag na sabi ni Dr. Alcantara. At dahil sa impeksyong ito, tinatanggal na kayo sa anumang listahan ng mga donor sa loob ng 6 na buwan hanggang sa ganap na magamot ang impeksyon. Napaatras si Arman at napasandal sa pader. Napatingin si Bea, nakatakip ang bibig sa gulat. Sa sandaling iyon, mula sa aking kama, narinig ko ang mahina kong boses. Pinoproseso ko pa rin ang lahat ng impormasyon. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa aking puso. Kung ganoon, yung bato ko kung hindi napunta sa kanya. Nandito pa ba? Pwede pa bang ibalik sa akin? Tumingin si Dr. Alcantara sa akin. Ang kanyang tingin ay biglang lumambot. May bahid ito ng respeto. Ipagpaumanhin ninyo, Ginang Medina. Ang isang bato, kapag natanggal na at naputol na sa daluyan ng dugo, ay hindi na maaaring ibalik sa orihinal na may-ari. Masyadong malaki ang panganib sa medisina, magiliw na sagot ni Dr. Alcantara. Kung ganoon, nasaan ang bato ng asawa ko?
Sigaw ni Arman. Sumabog na ang kanyang pagkatakot. Kung wala sa katawan ng nanay ko, saan ninyo itinapon? Pag-aari namin yon. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, matalas na putol ni Dr. Alcantara. Ang bato ng tao ay hindi isang produkto. Kinuha niya ang isang clipboard mula sa isang nurse. Alinsunod sa mga internasyonal na protocol at sa emergency convertible donation consent na pinilit ninyong pinirmahan sa inyong asawa kahapon, diniina ni Dr. Alcantara ang mga salita ng may pang-uyam. Kapag ang isang organ ay natanggal na ngunit ang pangunahing tatanggap, si Senora Elena, ay idineklarang hindi nakarapat-dapat sa medikal na paraan. Obligado kaming ialok ito sa susunod na pasyenteng may pinakamataas na prioridad sa pambansang listahan upang hindi masayang ang organ. Ilang oras lang ang itinatagal ng isang bato sa labas ng katawan. Kung ganoon, nanginginig na sabi ni Arman. Kung ganoon, ang bato ni Ginang Medina ay isinalin kagabi sa pasyente sa presidential suite. Sa itaas lang ng palapag na ito. 1% matagumpay ang operasyon, sabi ni Dr. Alcantara. Ang pasyenteng nakatanggap ay perpektong katugma ng bato ni Ginang Medina. Ang silid ay parang isang kaserola na malapit ng sumabog. Ibinigay niyo sa iba. Hysterical na sigaw ni Senora Elena, sinusubukang tumayo mula sa wheelchair ngunit walang lakas. Akin yon. Karapatan ko yon. Ako ang nagbayad para sa operasyong ito. Sa teknikal na aspeto, ang operasyon ng pagkuha ay sakop ng insurance ni Ginang Medina at ang operasyon ng pagsalin ay binayaran ng bagong nakatanggap, mahinahong sagot ni Dr. Alcantara. At hindi ninyo kami maaaring idemanda. Ang mismong dokumentong ginamit ninyo para bitagin si Ginang Medina ay bumaliktad laban sa inyo. Nakasaad sa kasulatan, kung sakaling magkaproblema sa pangunahing tatanggap, isinusuko ng donor ang lahat ng otoridad sa medical team sa paggamit ng organ para makapagligtas ng buhay. Napahawak si Arman sa kanyang buhok. Wasak na ang kanyang plano. Ang kanyang ina ay malubha pa rin. Ang bato ko ay nawala na. At ngayon ay alam ko na ang kanilang masamang balak. Sino? Humihingal na tanong ni Arman. Sino ang kumuha ng batong iyon? Ididemanda ko siya ng milyon-milyon. Bahagyang umiti si Dr. Alcantara. Isang ngiti na may mapanganib na babala. Hindi ako sigurado kung maglalakas loob kang gawin yan, Ginoong Reyes. Ang buong kumpanya ninyo ng Reyes Textile ay marahil hindi pa katumbas ng halaga ng garahe ng taong yan. Sino ba yan? Sigaw ni Bea, nawawalan na ng pasensya. Ang taong nakatanggap ng bato ni Ginang Medina ay si Don Ricardo de la Vega. Ang pangalan ay bumagsak na parang isang bombang atomika sa gitna ng silid. Natigilan si Arman. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Si Don Ricardo de la Vega, ang nagtatag ng Vega Holdings. Ang pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas, isang figura na kilala bilang ninong ng mundo ng negosyo. Isang taong kayang pabagsakin ang isang kumpanya sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Kumalat ang tsismis na nawala siya sa mata ng publiko dahil sa isang malubhang karamdaman at narito pala siya, naghihintay ng isang donor. Don Ricardo de la Vega, bulong ni Arman. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla, kundi puting-puti na parang papel. Kung maglalakas loob siyang galawin si Don Ricardo de la Vega, tapos na ang buhay niya. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ko ito matatawag na tuwa, ngunit mayroon itong kakaibang bigat, na tila isang pait na katarungan. Ang aking kwento ay naging mas komplikado, at tila mayroon pang bagong kabanata na magbubukas. Nakatulala pa rin ako sa aking kama, habang nakita kong unti-unting nagbago ang mga mukha ni na Arman at Senora Elena mula sa pagmamataas tungo sa purong takot at pagkataranta. Ang pangalan ni Don Ricardo de la Vega ay tila isang sumpa na bumalot sa kanila. Sa sandaling iyon, ibinaling ni Dr. Alcantara ang kanyang tingin sa akin.
Ang kanyang mga mata ay biglang lumambot, may bahid ng paggalang. Ginang Medina, sabi ng doktor, nasa labas po ang Chief of Staff ni Don Ricardo de la Vega. Nais ka po nilang ilipat sa suite sa tabi ng silid ni Don Ricardo. Gusto niyang personal na magpasalamat sa iyo para sa batong nagligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Tiningnan ko si Arman, si Bea, at si Senora Elena. Ang kanilang mga mukha na puno ng kayabangan kanina lang ay ngayon ay puno na ng purong takot at pagkataranta. Sinubukan kong lumapit muli ni Arman sa akin. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang nagmamakaawang ekspresyon sa isang iglap. Alia, mahal, pakinggan mo ako. Yung tungkol sa diborsyo, biro lang yun. Nagbibiro lang si Mama. Kalimutan na natin yun, ha? Pamilya tayo, di ba? Tiningnan ko ang mga papeles ng diborsyo sa ibabaw ng kumot at pagkatapos ay ang mga matang puno ng pagkukunwari ni Arman. Ang sakit sa aking puso ay dahan-dahang nanigas, nagiging isang bagay na matigas at malamig. Humarap ako kay Dr. Alcantara. Doktor, mahina ngunit matatag ang boses ko, ilayon niyo po ako rito. Hindi ko sila kilala. Alia, sigaw ni Arman, nagpapanik. Magtino ka. Kailangan mo ako. Nurse, tumawag kayo ng security. Utos ni Dr. Alcantara. Nang hindi man lang tinitingnan si Arman, pumasok ang dalawang matipunong security guard at kinalagkad ang nagpupumiglas na si Arman. Itinulak din nila ang wheelchair ni Senora Elena. Sumunod si Bea, nakayuko dahil sa kahihiyan. Ang kanyang diamanting singsing ay tila hindi na kumikinang. Nang sumara ang pinto na naghihiwalay sa akin sa aking madilim na nakaraan, lumapit si Dr. Alcantara at inayos ang aking unan. Ligtas ka na ngayon, Ginang Medina, sabi ng doktor. At sa tingin ko, nagkaroon ka pa ng isang bago at mas makapangyarihang pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Muling tumulo ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan. Nawalan ako ng isang bato at isang masamang asawa. Ngunit sa anumang paraan, pakiramdam ko ay mas gumaan ang bigat sa aking mga balikat. Sa itaas na palapag, isang matandang bilyonaryo ang naghihintay sa akin. Handang ialay ang mundo kapalit ng bagong buhay na katatanggap pa lamang niya. Ang paglipat ng silid ay parang paglalakbay sa ibang dimensyon. Kanina lang, amoy ko ang murang panlinis ng sahig sa isang masikip na pampublikong ward. Ngayon, ang kama kong hinihigaan ay marahang dumudula sa makapal na karpet ng Presidential Wing, ang pinakamataas na palapag ng ospital na nakalaan lamang para sa mga pinakamayamang tao sa bansa. Hilo pa rin ako mula sa anesthesia, ngunit sapat na ang aking ulirat para maramdaman ang pagkakaiba ng paligid. Walang ingay ng mga bisita o iyak ng sanggol. Tanging isang marangal na katahimikan at ang sariwang amoy ng mga bulaklak. Naglalakad si Dr. Alcantara sa tabi ng kama, sinusuri ang swero sa aking kamay. Sa kabilang banda ay isang lalaking nasa katanghalian ang edad, na maisuot na plansadong itim na suit, na nagpakilala bilang si Ginoong Carlos, ang kanang kamay ni Don Ricardo de la Vega. Handa na po ang silid, Ginang Medina, sabi ni Ginoong Carlos sa formal na Tagalog. Ipinag-utos po ni Don Ricardo na matanggap ninyo ang parehong pag-aalaga na natatanggap niya. Lahat ng gastusin, mula sa operasyon hanggang sa inyong paggaling, ay sasagutin ng Vega Holdings. Itinulak ang kama papasok sa isang suite na mas mukha pang luxury condo kaysa silid ospital. Mayroon itong sala na may mga leather na sofa, isang maliit na kusina, at isang dambuhalang bintana na tanaw ang buong syudad. Nang ilipat ako ng isang nurse sa isang dekalidad na kama, muling bumuhos ang aking mga luha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa napakasakit na pagkakaiba ng sitwasyon. Ang sarili kong asawa, ang lalaking nangakong proprotektahan ako sa harap ng Diyos, ay tinapon ako sa isang hamak na silid matapos kunin ang aking organo. Samantala, isang taong hindi ko kilala, dahil lang sa isang medikal na pagkakataon, ay tinatrato akong parang isang reyna. Bakit po?
Mahina kong tanong kay Ginoong Carlos, na magalang na nakatayo sa paanan ng kama. Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito? Isa lang naman po akong aksidenteng donor. Yumuko si Ginoong Carlos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may tunay na sinseridad. Para sa inyo, aksidente ito, ginang. Pero para kay Don Ricardo, ang bato ninyo ay isang pangalawang pagkakataon para masilayan ang pagsikat ng araw. Sa aming mundo, ang utang na buhay ang pinakamahal sa lahat, at si Don Ricardo ay laging nagbabayad ng kanyang mga utang. Inilagay ni Ginoong Carlos ang isang bagong cellphone sa tabi ng kama. Ang dati ninyong telepono ay sinira di umano ni Ginoong Reyes habang kayo ay inoperahan ayon sa ulat ng isang nurse. Bago po ito, nakasave na ang numero ko at ng aming legal team. Kung ang dati ninyong asawa o ang kanyang pamilya ay susubukang lumapit, pindutin niyo lang po ang emergency button. Ang aming security team na po ang bahala. Bahala, tanong ko. Nangangahulugan po bang gagawin ang lahat ng nararapat na hakbang para masigurong hindi nila maaabala ang inyong pamamahinga? Mahinahong sagot ni Ginoong Carlos. Natapos suriin ni Dr. Alcantara ang mga monitor. Tiningnan niya ako na may pambihirang ngiti. Magpahinga kang mabuti, Alia. Kailangan ng panahon para maghilom ang iyong mga sugat. Pero tandaan mo, ang paghilom ng katawan ang madaling bahagi. Ang mahirap ay paghilumin ito. Itinuro ng doktor ang kanyang dibdib. Huwag mo silang bigyan ng kasiyahang makita kang bumagsak. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taong pagsasama namin ni Arman, nakatulog ako nang hindi nag-aalala na mapapagalitan ng aking biyenan o babaliwalain ng aking asawa. Sa gitna ng tahimik na karangyaan, isang butil ng katapangan ang nagsimulang sumibol sa durog kong puso. Ang ideya ng pagbangon, ng paghahanap ng katarungan, ay dahan-dahang nagkakaroon ng hugis sa aking isipan. Hindi para sa simpleng paghihiganti, kundi para sa sarili kong kapayapaan, at para patunayan na ang aking halaga ay higit pa sa isang organo. May isang bagong landas na nagbubukas. Ang pag-asa ay nagsimula ng sumilay. Kung minsan, sa pinakamadilim na sandali, doon natin natutuklasan ang hindi inaasahang ilaw. Hindi ba't ganoon din ang inyong karanasan, mga kababayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, gusto kong malaman ang inyong mga kwento. Lumipas ang 6 na buwan. Para sa akin, ang oras ay lumipas sa ibang bilis. Hindi na ako nakatira sa ospital, kundi sa malawak na mansyon ng pamilya de la Vega sa Ayala, Alabang. Ngunit ang aking buhay ay hindi pa nagpapahinga. Ang aking araw-araw na gawain ay nakapapagod, ngunit sa bawat pagod, mayroong lakas na nahuhukay mula sa aking kalooban. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang matuto, upang lumago, upang patunayan sa sarili ko na mayroon akong halaga na hindi kayang alisin ng sinuman. Alas 5 ng umaga, yoga at meditasyon para sa pisikal na paggaling. Hindi lang ito pisikal na ehersisyo, kundi isang paraan din upang pakalmahin ang aking isip, upang linisin ang mga alaala ng nakaraan, at upang maghanda para sa mga hamon ng kasalukuyan. Alas 7, almusal kasama si Don Ricardo habang binabasa ang mga balita sa pandaigdigang ekonomiya. Sa simula, ang mga termino tulad ng e-stock market, inflation, at global trade ay tila banyaga sa akin. Ngunit matyagang ipinapaliwanag ni Don Ricardo ang bawat detalye, at unti-unti, nagsimula akong maintindihan ang mundo ng negosyo. Nagsimula akong makita ang mga numero, hindi lang bilang mga figura, kundi bilang mga kwento, mga pagkakataon, at mga hamon. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, masinsinang pribadong pag-aaral mula sa pamamahala ng negosyo hanggang sa batas. Ang dating nag-aalang si Alia ay dahan-dahang naglaho. Nagbago ang aking anyo. Ang dati kong buhok ay ginupit ng maiksi na nagbigay sa akin ng isang moderno at matatag na itsura. Hindi na ako nag-aalala sa bawat hibla ng buhok ko.
Ang aking mga suot ay napalitan ng mga disenyong blazer at matataas na takong. Hindi na ito ang mga simpleng damit na isinusuot ko dati. Ang bawat piraso ng damit ay tila nagpapahayag ng isang bagong pagkatao, isang bagong kumpiyansa. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa aking mga mata. Wala na ang maawaing tingin na nagmamakaawa ng pagtanggap. Ang aking mga mata ngayon ay matalas, mapanuri at malamig. Nakikita ko ang mga bagay ng mas malinaw, nang walang bahid ng pag-aalinlangan o takot. Ang bawat pagtingin ay tila isang pagsusuri, isang paghahanap ng katotohanan. Samantala, ang mga balita mula sa labas ay dumarating sa akin sa pamamagitan ng mga ulat ni Atty. Ramirez. Ang diborsyo ay pinal na 3 buwan na ang nakalipas. Si Arman, abala sa mga paghahanda para sa kanyang kasal kay Bea, ay hindi dumalo sa huling pagdinig. Gaya ng plano, ang mga ari-ari ang nakapangalan sa akin ay legal nang naging akin. Pero sinadyang hindi muna ito kinuha ni Atty. Ramirez. Patabain muna natin ang baboy bago katayin, sabi ko sa isang pulong, isang ngiting bahagya ang gumuhit sa aking labi. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan. Ibinunyag ni Atty. Ramirez ang isang bagay na nagpagulantang sa akin. Sinabi niya na sa loob ng 2 taon naming pagsasama, madalas pinapipirmahan ako ni Arman ng iba't ibang dokumento ng kumpanya, sa pagkukunwaring mga papeles lang ito para sa asawa ng direktor, para sa buwis. Opo, sabi ko, nagtiwala lang po ako sa kanya. Ngumiti si Atty. Ramirez. Ginamit ni Ginoong Reyes ang pangalan ninyo para irehistro ang mga ari-arian at mga shares sa 2 niyang kumpanya ng Reyes Textile. Ang layunin niya ay protektahan ang mga ito. Kung sakaling malugi ang pangunahing kumpanya niya, ligtas ang mga ari-ariang ito dahil hindi nakapangalan sa kanya. Inakala niya ang dahil isa kayong masunuring asawa, mananatili ang mga ito sa kanyang kontrol. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang damdamin. Kaya para mabilis kayong madiborsyo nang hindi kayo nabibigyan ng kahit isang kusing, isinampa niya ang diborsyo ng walang paghahabol sa ari-arian. Malinaw na nakasaad sa kanyang petisyon na hindi siya maghahabol ng anumang pag-aari mula sa inyo. Nanlaki ang aking mga mata. Teka. Ibig sabihin. Pinuto ni Atty. Ramirez ang aking tanong na may halong kasiyahan. Nasa legal na paraan, 2 pabrikan ng Reyes Textile, isang mansyon sa Forbes Park, at 3 commercial space sa Bonifacio High Street ay sa inyo na ngayon. Kapag pumalo na ang martilyo ng hukom, wala nang sino man ang makakapag-question nito. Hindi niya alam. Masyado siyang abala sa bago niyang babae at sa pag-aalaga sa nanay niya. Nakalimutan niyang itinago niya ang mga ari-ariang iyon sa likod ng pangalan mo. Natawa ako. Una ay mahina. Pagkatapos ay naging mapait na tawa na nagpakawala sa bigat ng aking dibdib. Si Arman, na laging tumatawag sa aking tanga at pulubi, ay walang kamalay-malay na naibigay sa akin ang halos 40% ng kanyang yaman. Ang bawat patak ng luha ko, ang bawat sakit na naramdaman ko, ay tila may katumbas na katarungan. Ang aking pagiging Alia Medina ay naglaho na. Ang dating ako, na uhaw sa pagmamahal at pagtanggap, ay nagbigay daan sa isang bagong pagkatao. Isang Alia de la Vega na may layunin at lakas. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang lahat, ngunit alam kong ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumangon mula sa abo, at ipakita sa kanila na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa puso at sa diwa. Patuloy ang mga ulat mula kay Ginoong Carlos na nagdedetalye ng lumalalang sitwasyon ng pamilya Reyes. Parang isang pelikula na unti-unting lumalabas ang katotohanan. Si Bea, ang bagong kasintahan ni Arman, ay patuloy sa kanyang magastos na pamumuhay, hindi alintana ang lumulubog na barko ng Reyes Textile. Ang mga bills sa ospital ni Senora Elena ay patuloy na tumataas, umaabot sa puntong kailangan na niyang magdialysis ng 3 beses sa isang linggo. Ang lahat ng ito ay parang isang mabigat na pasanin na gumagapang sa likod ni Arman.
Nagsimula na silang magbenta ng ilan sa kanyang mga mamahaling sasakyan, ulat ni Ginoong Carlos isang hapon, habang ako ay abala sa pagsusuri ng mga ulat pinansyal ng isa sa mga kumpanya ng Vega Holdings. At may mga bulong-bulungan na ang Reyes Textile, ang kumpanya ni Arman, ay naghahanap ng malaking mamumuhunan. Bahagya akong umiti. Hindi ito ngiti ng tuwa, kundi ng isang taong may kontrol sa sitwasyon. Kailangan nila ng pera, bulong ko, hindi ko alam kung sa sarili ko o kay Ginoong Carlos. At marami tayo niyan. Ikinuwento ko rin sa kanya ang mga ari-ari ang bigla kong naging legal na may-ari dahil sa katangahan ni Arman. Isinara ko ang aking laptop. Ginoong Carlos, maghanda kayo ng plano para bilhin ang kumpanya pero huwag gagamitin ang pangalan ng Vega Holdings, utos ko. Gamitin ninyo ang bago kong investment firm, ang Bagong Araw Investments. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Bibilhin ninyo ang kumpanya ng dati ninyong asawa? Hindi bibilhin, pagtatama ko, ang boses ko ay matatag at malinaw. Bibigyan ko siya ng isang gintong lubid at masaya niya itong isasabit sa sarili niyang leg. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang matinding pagkakaintindi sa kung paano gumagana ang mundo. Hindi ito paghihiganti, kundi katarungan na idadaan sa matalinong paraan. Sa kabilang bahagi ng syudad, ang kapaligiran sa opisina ng Reyes Textile ay malungkot. Ibinagsak ni Arman ang telepono sa sobrang pagkabigo. Tinanggihan na naman ng bangko ang loon, sigaw niya. Sinasabi nilang delikado na raw ang utang natin. Pumasok si Bea sa silid ng hindi kumakatok, ang mukha ay kunot noo. Arman, na-decline ang credit card ko sa Louis Vuitton. Nakakahiya. Hindi ba dapat mayaman tayo? Manahimik ka, Bea. Sasabog na ang ulo ko, singhal ni Arman. Ang nanay mo kailangan ng operasyon bukas, nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Hindi na tayo pinadadalhan ng mga tagapagtustos dahil 2 buwan na tayong may utang tapos iniisip mong mga bag. Ang kawalan ng pag-asa ay bakas na bakas sa kanyang boses. Ang dati niyang kayabangan ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng matinding pagkabalisa. Biglang tumunog ang intercom. Ginoong Reyes, may special messenger po mula sa Vega Holdings sa reception. May dalang imbitasyon para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Arman. Vega Holdings. Pabilisin mo siya. Isang mensahero ang pumasok at nag-abot ng isang pulang sobre. Binuksan ito ni Arman. Eksklusibong imbitasyon sa gala para sa mga mamumuhunan ng Vega Holdings sa Peninsula, Manila. Sa loob ng imbitasyon, may isang maliit na card, narinig namin ang potensyal ng Reyes Textile. Inaanyayahan namin kayong iharap ang inyong panukala sa aming bagong direktor ng dibisyon sa pamumuhunan. Pakiramdam ni Arman ay nilaglagan siya ng pera mula sa langit. Bie, tingnan mo to, sigaw niya. Napansin tayo ng Vega Holdings. Kung mamumuhunan sila, hindi lang natin mababayaran ang mga utang natin, kundi makakapagpalawak pa tayo. Inagaw ni Bea ang imbitasyon. Talaga? Yayaman na ulit tayo. Ito na ang tiket natin, humalakhak si Arman. Ihanda mo ang pinakamaganda mong bestida. Kailangan nating maging perpekto. Kailangan nating mapahanga ang direktor na iyon. Ang hindi nila alam, ang imbitasyong iyon ay hindi tiket patungo sa langit kundi isang tawag sa hukuman ng huling paghatol. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang napakalaking walk-in closet, nakatayo ako sa harap ng isang salamin. Si Dr. Mateo Alcantara, na madalas na akong binibisita ngayon bilang isang kaibigan at marahil higit pa, ay nakatayo sa pintuan, tulala. Suot ko ang isang kulay dilim na asul na damit na yumayakap sa aking eleganteng pangangatawan. Sa aking lieg ay nakasabit ang isang kwintas na diamante, regalo mula kay Don Ricardo. Ano sa tingin mo? Tanong ko, humarap. Mapanganib, komento ni Mateo, na may ngiti ng paghanga. Hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila. Hinawakan ko ang palawit ng kwintas. Ang aking ngiti ay misteryoso.
Laging sinasabi ni Arman na kailangan kong patunayan na bahagi ako ng pamilya, bulong ko. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang pamilyang nagpoprotekta sa isa't isa at winawasak ang sinumang mananakit sa isa sa mga miyembro nito. Kinuha ko ang aking maliit na bag sa loob, hindi pulbos o lipstick, kundi isang ESD na naglalaman ng lahat ng impormasyon ng mga ari-arian at katibayan ng pandaraya ni Arman. Tara na, Doktor. Magsisimula na ang palabas. Ang bawat hakbang ko ay may layunin, ang bawat desisyon ay may matinding pag-iisip. Ito ang simula ng pagbagsak ni Arman, at ako ang gagamba na naghabi ng kanyang lambat. Ang Grand Ballroom ng Peninsula Manila ay naging isang dagat ng karangyaan. Malumanay na jazz ang humalo sa kalansing ng mga liyampan, nagpapakalat ng kakaibang alon ng kasiyahan at pakikipagkapwa. Pumasok si Arman na taas noo, kapitan ang braso ni Bea na nakasuot ng isang damit na pula, lalong nagpapatingkad sa kanyang ganda at sa kayabangan ni Arman. Puno ng kumpiyansa si Arman, tila hari ng gabing iyon, walang kamalay-malay sa lambat na nakalatag na para sa kanya. Tingnan mo ang lahat ng mga tao rito, Arman, bulong ni Bea, ang mga mata ay nagniningning sa paghanga at sabik. Nandyan ang gobernador ng Bangko Sentral. At yon, Diyos ko, ang sekretaryo ng industriya. Nakapasok na talaga tayo sa alta sosyedad. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa excitement. Kalmado ka, mahal, huwag kang magmukhang probinsyana. Saway ni Arman, bagamat ang sarili niyang puso ay kumakabog ng malakas sa halo-halong pag-asa at ambisyon. Tandaan mo ang layunin natin. Hanapin ang direktor ng Bagong Araw Investments. Siya ang susi para mailigtas ang ating kumpanya. Ang mga salita niya ay tila isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Biglang dumilim ang mga ilaw. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Ang alamat, si Don Ricardo de la Vega, na bali-balitang may malubhang sakit at nawala sa publiko, ay lumitaw sa podyum. Isang malakas na palakpakan ang umugong, nagpapakita ng respeto at paghanga ng mga tao sa kanyang presensya. Magandang gabi, mga kaibigan, simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Marami ng chismis na nagsasabing tapos na ako. Pero tulad na nakikita ninyo, narito pa rin ako. At ito ay dahil sa isang anghel na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ngayong gabi, gusto kong ipakilala sa inyo ang mukha na mamumuno sa hinaharap ng Vega Holdings. Ang taong pinagkatiwalaan kong mamuno sa bago nating kumpanya, ang Bagong Araw Investments. Ipakilala natin ang aking apo, si Alia de la Vega. Tumugtog ang isang banda ng musika na punong-puno ng pagmamay-ari. Bumukas ang mga telon. Nabulunan si Arman sa kanyang inumin. Nahulog ang AC sa kamay ni Bea, nabasag sa sahig, ang tunog nito ay tila isang sigaw sa katahimikan ng kanyang pagkabigla. Ang babaeng bumababa sa hagdanan ay nakasisilaw. Ang asawang inabandona ni Arman, ang dati niyang manugang na ininsulto ni Senora Elena, iyon si Alia. Ngunit ibang Alia ito. Diretso ang kanyang paglakad. Ang kanyang tingin ay nangingibabaw, puno ng lakas at tiwala. Tumayo ako sa tabi ni Don Ricardo. Salamat, Lolo, umalingaw ang malinaw kong boses sa buong ballroom. Ang misyon ng Bagong Araw Investments ay palakasin ang mga natatagong potensyal. Naghahanap kami ng mga kasosyo na may integridad. Pakiramdam ni Arman ay napako siya sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay puting-puti, tila nakakita ng multo. Hindi maaari. Si Alia yan ang ulila. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pero gamit niya ang apelyidong de la Vega. Dagdag ni Bea, ang kanyang mukha'y maputla sa inggit at takot. Hinila ni Arman si Bea sa kabilang direksyon, tila nagtatago sa aking presensya. Hindi kailanman, mahal. Asawa ko yan noon. Siguradong may nararamdaman pa yan para sa akin. Mahina yan, Bea.
Alam ko kung paano siya laruin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtatangka na kumbinsihin ang sarili niya at si Bea na may kontrol pa rin siya sa akin. Pagkatapos ng talumpati, pinuntahan ako ni Arman. Alia, medyo malakas ang tawag ni Arman, may bahid ng desperasyon. Dahan-dahan akong lumingon. Walang galit o lungkot sa aking mga mata, tila nakatingin sa mga estrangherong naligaw sa silid. Sa loob ko, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan. Hindi na ako ang dating Alia na madaling masaktan. Patawad, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at kontrolado. Sino po sila? Kunwari hindi ko naaalala. Ang kanyang mukha ay nagulat, pagkatapos ay napalitan ng isang desperadong ngiti. Ako to. Si Arman. Asawa mo. Ibig kong sabihin, dating asawa, na utal na sabi ni Arman. Maikling tango ko. Ginoong Arman Reyes. Reyes Textile. Nabasa ko ang inyong panukala. Pabagsak na negosyo, mataas na utang, at maraming nakabinbing kaso. Ngunit ang bagong araw investments ay professional. Kung gusto ninyong pag-usapan ang negosyo, pumunta kayo sa opisina ko sa Lunes at huwag kayong magdadala ng personal na usapin. Tumalikod ako at umalis, iniwan siyang nakatayo roon, ang kanyang pagkabigla ay tila nagpalakas sa akin. Lunes ng umaga, sa tuktok ng Vega Holdings Tower, dumating si Arman. Dinala siya sa ika-30 palapag. Sa dulo ng isang mahabang mesa, nakaupo ako kasama sina Ginoong Carlos at Attorney Ramirez. Maupo ka, Ginoong Reyes. 20 minuto lang ang meron ako, sabi ko, ang aking boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Direktora Alia, kinakabahang iti ni Arman. Salamat sa pagtanggap sa akin. Namangha ako sa pagbabago mo. Ang ganda-ganda mo. Ang kanyang mga salita ay tila isang otomatikong tugon, isang desperate na pagtatangka na gamitin ang kanyang dati ng epektibong charm. Ang inyong ulat pinansyal, pakiusap, malamig kong putol. Inilabas ni Arman ang mga dokumento. Tulad na nakikita ninyo, pansamantala lang ang problema namin. Kinuha ni Ginoong Carlos ang mga papeles at itinapon pabalik sa mesa. Basura ang ulat na ito, Ginoong Reyes. Nagsagawa na kami ng sarili naming pagsisiyasat kagabi. Walang laman ang mga bodega ninyo. Nakahinto ang mga makina at lahat ng mga invoice na ginawa ninyo ay peke. Lahat ng mga bumili ay mga kumpanya man na kayo mismo ang gumawa. Namutla si Arman. Ang kanyang mukha ay naging abo at nakita ko ang pagkabigla at takot sa kanyang mga mata. Alam namin ang lahat, sabat ko. Ngunit handa kaming mamuhunan ng 500 milyong piso. Nanlaki sa pagkagahaman ang mga mata ni Arman. Hindi na niya napansin ang aming mga salita, kundi ang numero lamang. Talaga? Ano ang mga kondisyon? Permahan ninyo rito, sabi ni Attorney Ramirez. Isa itong kasunduan kung saan isasangla ninyo ang lahat ng mga CV ng Reyes Textile at lahat ng inyong mga CD. Kung sa loob ng 3 buwan ay hindi ninyo maabot ang mga layunin sa benta, mapupunta sa amin ang buong kumpanya. 3 buwan? Nag-alinlangan si Arman. Napakabilis naman. Maliban na lang kung hindi ka nagtitiwala sa sarili mong kakayahan, pang-uyam ko. Desperado na si Arman. Pumirma siya. Isa pang idinagdag, sabi ni Attorney Ramirez sa listahan ng mga ari-ari ang isinangla, isinama ninyo ang mga ari-arian na kapangalan kay Direktora Alia. Kailangan ninyong pumirma sa isang sinumpaang salaysay na ang mga ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Reyes Textile. Ngumiti si Arman sa kanyang sarili. Mga ihigo, isip niya, pumapayag siyang gamitin ang sarili niyang ari-arian para sa utang ko. Mabilis niyang pinirmahan ang mga dokumento. Isang karangalan ang makipagnegosyo sa inyo, Ginoong Reyes, sabi ko, na may nakamamatay ng ngiti. Ang bawat salita ay tila isang patalim na dahan-dahang gumagapang sa kanyang leeg. Ang laro ay nagsimula na,
at si Arman ang manika sa aking mga kamay, hindi niya alam na siya ay sumasayaw sa kanyang huling sayaw sa dilim. Ilang linggo matapos mailipat ang 500 milyong piso, nagyaya ng pribadong hapunan si Arman sa akin. Pumayag ako. Hindi ito dahil sa anumang natitirang damdamin, kundi dahil sa pagkakataon upang makita ang kanyang laro ng mas malapitan, upang makumpleto ang aking mga pagmamasid. Sa isang mamahaling restaurant sa rooftop, sinubukan ni Arman na maging romantiko na tila walang nangyari sa aming nakaraan. Salamat sa pagdating, Alia, malambing na sabi ni Arman. Namiss kong kumain ng ganito kasama ka. Dati sa mga kainan lang tayo. Ngayon, tingnan mo tayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatangka na muling buhayin ang mga alaala na matagal nang patay sa akin. Diretsuhin mo na ako, Arman. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong, walang bahid ng pagmamahal sa aking boses. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay tila puno ng pagsisisi. Nagsisisi ako, Alia. Nababaliw ako noon. Si Bie. Ginamit niya lang ang kahinaan ko. Minanipulan niya ako. Ang mga salita niya ay dumula sa kanyang labi ng napakadali na tila isang script na matagal na. Niyang pinaghandaan. Pinigilan ko ang pangingilabot. Ang lamig na naramdaman ko mula sa kanya noon ay bumalik. Hindi ba't sinabi mo na isa lang akong reserbang piyesa? Tanong ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng sakit. Si Mama ang nagsabi noon. Alam mo naman kung gaano siya kadaldal. Pinilit nila ako. Humawak si Arman sa aking kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pagsusumamo. Si Bie. Pabigat lang yon. Magastos. Bastos. Ang sanggol sa tiyan niya. Isang pagkakamali. Hindi ako masaya sa kanya. Sa loob ng aking bag, ang aking telepono ay lihim na nagre-record ng bawat salita. Bawat paghinga niya, bawat kasinungalingan ay naitala. Gusto mong makipagbalikan sa akin, tanong ko. Iiwan ko ang babaeng magiging ina ng anak ko para sa'yo. Iiwan ko ang lahat. Pangako. Arman pleaded. Pwede tayong magsimula ulit. Si Mama, kung ayaw mo, pwede natin siyang ilagay sa pinakamagandang bahay ampunan. Tinitigan ko siya ng may sukdulang pandidiri. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Ang lamig sa aking dibdib ay lalong lumalim. Isang magandang alok, Arman, sabi ko. Pag-iisipan ko. Tumayo ako. Kailangan ko nang umalis. May maaga pa akong meeting bukas tungkol sa pagsamsam ng ari-arian. Ari-arian nino, naguguluhang tanong ni Arman, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pag-asa. Malalaman mo rin, misteryoso kong sagot. Masiyahan ka sa hapunan, Arman. Malamang ito na ang huli mong marangyang hapunan. Umalis ako, iniwan si Arman na nakangiti na parang isang ihigo, hindi na mamalayan na ang lambat ay unti-unting humigpit sa paligid niya. Pagbalik ko sa aking mansyon, dumating ang mga ulat mula kay Ginoong Carlos. Patuloy na ginagawa ni Arman ang mga peking ulat ng benta upang maabot ang mga target sa kontrata. Bawat isa sa kanyang mga galaw ay tila nagpapababa sa kanya sa butas na kanyang sariling hinukay. Ang kanyang pagiging mapanlinlang ay hindi nagtagumpay sa pagtatago ng kanyang kawalan ng kakayahan sa negosyo. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalungkutan. Hindi ito kalungkutan para kay Arman, kundi kalungkutan para sa pag-asa na minsan ay hawak ko para sa isang pamilya. Isang pag-asa na ngayon ay abo na. Kung nakikinig ka pa rin hanggang dito, mga kababayan, at naramdaman ninyo ang bigat ng bawat salita, tulungan ninyo akong mag-comment ng iisa ibaba. Gusto kong malaman kung may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking pag-asa at lakas para sa akin upang ibahagi ang huling bahagi ng aking kwento. Ang mga araw ay mabilis na lumipas hanggang sa dumating ang 3 buwan.
Tila kahapon lang nang magsimula ang lahat, at ngayon, narito na kami sa dulo ng aking paghihintay. Naaalala ko pa ang pagmamayabang ni Arman, ang kanyang pagiging kampante habang ipinapakita ang mga ulat ng benta na alam kong pawang peke. Akala niya nasisiyahan ako sa kanyang palabas. Ngunit sa likod ng aking payak na tingin, nagtatago ang isang plano na mas maingat pa sa pinakamabilis na agos ng ilog. Hindi siya nakahanda sa dumating. Isang hapon, bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina ng Reyes Textile. Pumasok si Atty. Ramirez, kasama si Ginoong Carlos, at ilang matitikas na security guards mula sa Vega Holdings. Hindi ko malilimutan ang pagkunot ng noo ni Arman, ang kanyang pagtataka na unti-unting napalitan ng takot nang marinig niya ang mga paratang. Inilatag ni Atty. Ramirez ang lahat, ang mga peking ulat ng benta, ang mga kumpanyang gawa-gawa lang na umano ay bumili sa kanila. Ang kanyang mukha ay namutla, ang buong katawan niya ay parang nilamon ng yelo. Hindi siya makapagsalita, parang biglang nawala ng boses. Doon din ay ipinahayag ni Atty. Ramirez ang pagkuha sa Reyes Textile, pati na rin ang lahat ng personal na ari-arian ni Arman. Kahit ang mga ari-arian na nakapangalan sa akin, na lihim niyang ginamit bilang kolateral, ay kasama sa mga binawi. Napakahirap tanggapin ang katotohanan na ang isang minahal mo ay kaya kang lokohin ng ganito. May kirot pa rin sa puso ko, kahit na ito ang gusto kong mangyari. Isang matinding pait ang naramdaman ko para sa lahat ng nawala. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nagpadala ako ng isang utos kay Ginoong Carlos na pansamantalang ipagpaliban ang paghuli kay Arman. Gusto kong saksihan niya ang huling yugto ng palabas, ang huling kabanata ng kanyang kasakiman. Gusto kong makita niya ang bunga ng lahat ng kanyang ginawa. Ang eksena ay dapat mangyari sa ospital, kung saan naghihingalo si Senora Elena. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, hindi dahil sa galak, kundi sa lamig ng katotohanang aking kakaharapin. Nagmamadali si Arman na makarating sa ospital. Ang mga balita ay nakarating na sa kanya, at sa oras na iyon, tanging ang kanyang ina ang nasa isip niya. Pagdating niya sa silid ni Senora Elena, nakita niya si Bea. Abot kamay ni Bea ang mga gamit ni Senora Elena, halatang nagmamadaling umalis. Nagkaroon sila ng matinding sigawan. Sumambulat ang lahat ng galit at pagtataksil sa pagitan nila. Narinig ko ang mga salitang lumabas sa bibig ni Bea. Tinawag niyang kiiki si Arman, at walang kwentang matanda si Senora Elena. Parang tumigil ang mundo. Pagkatapos ng matinding komosyon, dumating ako. Nakasuot ako ng puting damit, kalmado ang aking tindig, at diretso akong humarap sa kanila. Ipinakita ko ang mga ebidensya, ang mga larawan, ang mga medical na record na nagpapatunay na si Bea ay may kinakasamang iba at ang kanyang anak ay hindi kay Arman. Ang kanilang mga mukha ay nagulantang. Sumunod ay ang aking pinatugtog na recording, ang boses ni Arman na nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang ina. Parang sinaksak ang puso ko sa bawat salitang lumabas, bagaman ako ang nagplano ng lahat. Sa sandaling marinig niya ang kanyang sariling boses, ang sarili niyang pagtataksil sa kanyang ina, nawalan ng ulirat si Arman. Nagulantang ang kanyang pagkatao. Naging magulo ang lahat. Si Bea, sa kanyang pagtatangka na tumakas, ay hinarang ng mga pulis sa lobby. Sa gitna ng kaguluhan, si Senora Elena, na naririnig ang lahat, ang mga salita ng kanyang anak, ang pagtataksil na bumalot sa kanya, ay tuluyang nawalan ng lakas. Ang kanyang puso ay parang pinunit sa sakit, at doon din ay tuluyan siyang namaalam. Ang kanyang huling hininga ay napuno ng pighati. Lumapit ako kay Senora Elena. Hindi ko naramdaman ang galit, kundi isang matinding lungkot. May pait sa aking boses, habang sinasabi ko ang huling paalam. Pinapaalala ko sa kanya kung paano niya ako itinuring na parang isang bagay lang. Pagkatapos noon, tumalikod ako at lumabas. Iniwan ko si Arman na sumisigaw, nag-iisa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang tanging tunog na naiwan ay ang patuloy na pag-ingay ng monitor na ngayon ay nagpapakita na ng tuwid na linya.
Ang pagbagsak ay tapos na, at ang bunga ng kasakiman ay pait na pait. Matapos ang lahat ng kaguluhan, bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito payapang katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng kalungkutan at pagmumuni-muni. Ang hustisya ay nakamit, ngunit may kapalit itong mabigat. May naiwang kawalan sa puso ko, isang butas na mahirap punan. Hindi ko naramdaman ang tagumpay, kundi ang pagod ng isang digmaang tapos na. Ang libing ni Senora Elena ay isang malungkot na pangyayari. Iilan lang ang dumalo, si Arman at ilang malalayong kamag-anak. Wala ang mga kaibigan, wala ang mga kasosyo sa negosyo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Reyes ay kumalat na parang apoy sa kagubatan at tila lahat ay umiwas sa kanila. Doon, sa sementeryo, sa gitna ng mga nagluluksang mukha, dumating ang mga pulis. Walang pagtuto si Arman. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Sa huling sulyap niya sa akin mula sa kanyang mga mata na puno ng pagkabigo, habang nakasakay ako sa aking mamahaling sedan, tila naintindihan niya ang lahat. Ito ang bunga ng mga binhi ng kasakiman na kanyang itinanim. Ang buhay ni Arman sa loob ng bilangguan ay malayo sa dating marangyan niyang pamumuhay. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay kinakaharap ang isang buhay na puno ng paghihirap, isang malalim na kaibahan sa kanyang nakaraang mundo. Ito ang kanyang parusa, ang presyo ng kanyang labis na kasakiman at pagiging makasarili. 1 taon ang lumipas. Dinalaw ko ang puntod ng aking mga magulang. Naglagay ako ng mga sariwang bulaklak at tahimik na nakipag-usap sa kanila. Ikinuwento ko ang aking paglalakbay, ang aking mga pinagdaanan. Sabi ko sa kanila, ayos na ako. Sana, ipinagmamalaki nila ako. Ang bigat sa aking puso ay unti-unting lumuwag, napalitan ng isang payapang pag-asa. Sa ilalim ng gabay ni Don Ricardo, ang Bagong Araw Investments ay naging matagumpay. Ginamit ko ang mga kinita upang itatag ang Bagong Araw para sa mga pasyente ng bato na kapuspalad. Nagbibigay kami ng libreng dialysis at suporta sa transplant. Ang aking sariling sakit, ang aking mga paghihirap ay ngayon ay nagiging pag-asa para sa iba. Ito ang aking bagong layunin, ang aking bagong pamana. Ang mga peklat sa aking balakang mula sa operasyon ay hindi ko na nakikita bilang simbolo ng aking pagiging hangal. Sa halip, ito ay naging imedalya ng karangalan, isang patunay ng aking katatagan. Ang mga ito ay paalala ng aking pinagdaanan at kung paano ko nalampasan ang bawat pagsubok. Si Dr. Mateo Alcantara. Madalas siyang dumadalaw. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Hinahangaan niya ako, sabi niya, dahil hindi ko hinayaang gawin akong halimaw ng galit. Sa piling niya, nakakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi perpekto, ngunit sapat upang magsimulang mamuhay muli. Dahan-dahan, ang aming relasyon ay lumalalim, isang bagong kabanata na dahan-dahang binubuksan. Sa isang tahimik na paglubog ng araw, kasama si Dr. Mateo, pinagmasdan namin ang kulay kahel na kalangitan. Nagbalik tanaw ako sa lahat ng aking pinagdaanan, sa bawat pagsubok, sa bawat luhang pumatak. Ang dating ako, si Alia Medina, ay tila isang malabong alaala na lamang. Si Don Ricardo ay nagpadala ng mensahe, puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Tinawag niya akong paborito kong apo, at sa mga salita niyang iyon, naramdaman ko ang tunay na pagtanggap at walang kondisyong pagmamahal. Nagkwentuhan kami ni Dr. Mateo, at nasabi ko sa kanya na ang paghihiganti ay nakakapagod. Nakamit ko ang aking nais, ngunit hindi ito tungkol sa pagwasak ng iba. Ito ay tungkol sa paglalantad ng katotohanan, sa pagtuturo ng leksyon. Ang iba pa, sabi ko, ay bahala na ang Diyos at ang batas. Ako, may buhay pa akong dapat ipagpatuloy. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nagdurugo. Sila ay naging bahagi ng aking pagkatao, mga paalala ng aking lakas. Doon, sa gitna ng paglubog ng araw, dahan-dahang iniabot ni Dr. Mateo ang kanyang kamay. Hindi ito isang imbitasyon para sa trabaho, kundi isang imbitasyon para sa isang kidate,
isang pakikipag-ugnayan na higit pa sa aming propesyonal na relasyon. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Wala akong nakitang panlilinlang, wala akong nakitang pagnanais na manipulahin ako tulad ni Arman. Nakita ko ang pasensya, ang sinseridad, at ang pagsuporta. Isang bagong simula, isang pinto na dahan-dahang bumubukas. Hindi ako sumagot sa salita. Sa halip, pinag-isa ko ang aking mga daliri sa kanyang kamay. May ngiti sa aking labi, tinanong ko siya kung gusto niyang kumain ng isa o sa kanto, sa halip na sa isang mamahaling restaurant. Ito ay isang pagpapakita ng aking tunay na sarili, ng aking pagiging simple, at ng aking bukas na puso. Ito ang aking pagtanggap. Magkasama kaming naglakad, papalayo sa mga anino ng nakaraan. Ang paglubog ng araw ay kahanga-hanga at ito ay sumisimbolo ng isang mas maliwanag na bukas. Isang bagong araw, isang bagong pag-asa. Ang dating Alia Medina ay patay na. Ang panahon ni Alia de la Vega ay nagsimula na. Hindi ito isang kwento ng tagumpay o pagkabigo. Ito ay kwento ng isang babaeng natuto kung paano tumayo, paano lumaban at paano magsimula muli. At sa paglubog ng araw na iyon, natagpuan ni Alia ang kanyang kapayapaan. Hindi ito ang dulo ng kanyang paglalakbay, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi tungkol sa pagkapanalo o pagkabigo, kundi sa pagbangon at muling pagbuo ng sarili, sa paghahanap ng liwanag matapos ang dilim. Marahil, may mga aral din tayong mapupulot sa kanyang kwento, o damdaming nagpaulit-ulit sa ating sariling mga karanasan, sa mga tahimik nating laban. Kung ganito nga, sana ay patuloy nating pakinggan ang mga tinig ng pag-asa at katatagan. Para sa iba pang mga kwento na nagbibigay ng lakas at liwanag, manatili lamang kayo dito sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.